Biblia sa Matthew. Tapos kami po yung wala pang ako na Bible para po mapuntahan po kayo niya. Baka po, yan. Matthew po, Mateo. Sino po kailangan ng salamin para magbasa? Lupot tayo sa Lord. Hindi naman pwede kita verse kaya may ibang salamin ng mga ginagawa. Kaya po kayo magbukas ng ating Biblia sa Mateo. Matthew. Okay, habang kayo po ay nagbubukas, ay pakisabi sa katabi kapatid. Pinagpatawag ko nila. Kaya ang Pasko po ay, sabi nila ang Pasko daw ay pagmamahalan, pagpapatawaran, pagbibigayan. Sige po sabihin mo natin sa katabi natin, kapatid, mahal na mahal kita. Tapos ay bigyan mo natin ang kahit no, ang ating mga katabi. Sinuntok. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay Wise Christmas. Wise Christmas. Mali. Wise Christmas. Mali ng Pasko. Amen. Sino po may kakilalang matalino? Kung katabi po ba natin ay matalino? Marunong. Kung marunong po ang ating katabi, salamatan natin ang Lord dahil may katabi tayong wise. Amen? Dahil marami pong bobo, pero salamat sa Lord dahil ang katabi natin ay matalino. Amen? Sino po nagpapasalamat sa Lord yung katabi niya ay matalino? Amen! Yung mga hindi nag-amen, ay salamat po sa Panginoon. Okay. Dapat po, supposedly, ako po ay nag-post sa Facebook nito mga nakaraang araw. Sabi ko ay kung sino ba ang merong mahihiraman ko ng tupa. Yung tupa, alam mo po ba yung tupa? Sa English ay lamb or sheep. Meron po nag-comment sa akin, sabi niya, hindi ko daw yung tupa. Tapos nag-message ako sa kanya, sabi niya, may kakilala ako dito sa bank na nag-aalaga ng tupa. E di minessage ko po yung kakilala niya. Kakilala ko din kasi yung dito po sa bank na nag-aalaga ng tupa. At sabi po nung kakilala niya, nakakilala ko din, ay para saan daw yung tupa. Sabi ko, hiramin ko sana sa Sunday kasi ay share sana ako ng word sa kabalmanan at gusto ko sana magdala ng illustration ng Pasko. Di ba pag Pasko may tupa? So, baka pwede mahirap sa Sunday ng umaga, ibabalik ko din. Itatali ko muna dyan o kung ano man. Tapos yun pala, hindi pala yung tinatali ng tupa. Pag-isipan nga muna natin ngayon. Hindi pala itinatali ng tupa. Yung tupa niya daw ay tagal mo? Bukas? Yan, alpas daw pala niya ng tupa. Sabi, sige po, okay lang naman. Kung si Pataw sa akin. Okay lang naman po. Sabi ay alam po ay wala pong kuhanin nyo na lang po. Bali ang mangyayari, hulihin ko pa rin po pa na alpas. Sabi ko kayo, sige, huwag na lang po. Gagawa na lang ako ng PowerPoint. Kasi meron naman natatlet kasi sa PowerPoint. Kaya parang meron ng tupa ko sa may PowerPoint. Wala na ng PowerPoint kaysa mga. Alam niyo po bakit ayaw ko mahuli ng tupa? Tingin po kayo sa akin. Kaya ako po ayaw mahuli ng tupa kasi alam ko na ang tupa ay mabaho.
And then na-realize ko na how ironic that the Christmas that we celebrate every year of our lives ay merong original na reference to sheep o sa tupa. Every Christmas po, yun po aming tatlong anak, si Olga, si Taya, si Yos, kapurihan sa biyaya ng mga iwan. Lagi po sila nakakapag-ready ng magandang damit, mga Christmas party, pang-attend nila sa iba't ibang mga ganap pagka-Pasko. Tayo lahat, pinipilit din natin ang magpayos o magkasikaso ng sarili ng Pasko. Di ba? Lagi tayo papaganda ng Diyos. Pero, yung unang-unang Pasko, yung original po na unang-unang araw na pinanganak si Jesus. Ang meron ay tupa. Yung tupa na yun ay mabaho at madumi. Wala kang makikita ang tupa na malinis at mabaho. Kasi ang tupa, walang sariling kakayahan na linisin ang sarili niya. Ang naglilinis lang sa kanya, yung pastor niya. Tupa. Mabaho. Madumi. Amen. Amoy mo yung katabi mo kung amoy tupa. Kung amoy tupa, okay lang. Ibig sabihin, umaasa yan sa pastor niya. Amen po ba? Sino po mga umaasa lang sa pastor niya? Tayo po lahat sana ay umasa sa pastor natin. Yun po ang tunay na Pasko. Yung pag-asa natin sa ating mga pastor. Dahil kahit po anong gawin natin, tayo ay mga tupa. Amen po ba? Amen po ba? Imagine, we always try to be extravagant on our celebration of Christmas. But the original Christmas is actually messy, smelly. Nothing of this sort that we do every year. Yun yung original na Pasko. Mabaho, madumi. Ang sarap lang isipin na kahit mabaho, madumi ako, inabot pa rin ang ni Jesus. Ang bait na word na. Amen po ba? Napakabuti ng Panginoon. If you feel like your life is messy right now, your life is mabaho right now, don't worry kasi Christmas is for you. Amen po ba? Nga lang, dahil nga kung hindi ako nakakuha ng tupa, edi iba-iba na lang na point of view na lang po ang kinuha natin para po sa mga ganito. Matthew chapter 2, verse 1 hanggang verse 12. Sabi ko ng verse 1, nandiyan po pa kayo. Matthew 2. Wala po yan din sa PowerPoint. Tayo po ay magbabasa sa sarili nating Bible. Kung hanggang ngayon po ay wala pa kayong Bible, matatapos ang 2025, ay ko po. Patawarin tayo ng Panginoon, hindi man lang tayo nagkasikaso ng ating Biblia. Sermon po yun mga po. Matthew chapter 2, verse 1 hanggang verse 12. Buksan po natin ating Biblia, Mateo 2. Simulan po natin sa unang talata. Sabi po dyan, pagkatapos, babalik na ako ng version na medyo pare-parehas tayo. RPTV po ang version nyo, no? Tama ba? RPTV yan, okay. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipinanganak si Jesus. Tama? Magkakatulad ba tayo? Okay, very nice. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus saan? Ang ibig mong sabihin ng Bethlehem ay bread. Sabihin nyo nga, bread. Bread. Nakasakasan nyo, bread. Nang siya'y isila, may mga matatalinong taong mula sa silangan ang dumating sa Jerusalem. May mga matatalinong taong mula sa silangan ang dumating sa Jerusalem. Diyan tayong ilog may umamagay. Kaya siya wise Christmas dahil pag-uusapan natin po ay ang point of view ng mga magay o ng mga mago. Magay po ay Aztecs. Magos kasi yan, magos.
Ang original po ng word niya ay magos. Pag ikaw ay matalinong tao, ang tawag sa iyo ay magos. Pag madami kayo, ang tawag sa inyo ay magay. Okay? Gets po, no? 2. Nagtanong-tanong sila. Ano yung tanong-tanong nila? Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya naparito kami upang siya ay sambahin. Nakita daw nila sa east. Linawin ko lang po sa Bible po, pag binanggit yung salitang east, sa Genesis pa lang nababanggit yan sa Eden, di ba? Mayroon tinatawag ng east. Pag sinabing east, not necessarily yung southeast or east na Asia or that. Pero pag sinabing east na Bible, it's either Persia, Babylon. Pwede rin naman umabot pa ng China. Pero basta yun yung east. Pag sinabi kong gano'n sa Bible. Sabi ng verse 3, nandiyan pa po ba kayo? Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, ano daw nangyari? Siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y itinanong. Anong tinanong sa kanila? Saan ba isisilang ang Kristo? Tumugod sila sa Bethlehem po sapagkat ganito po ang isinulat ng propeta. O anong isinulat ng propeta? Verse 6. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga kaunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayan, Israel. 7. Nang mapatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga matatalinong tao. Aba, meron din pala silang matatalinong tao. No? At inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Inusisa, o sa ibang version mo ay inimbestigahan kung kailan lumitaw ang bituin. 8. Nandiyan pa po kayo? Ano po sabi ng 8? Sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. O anong bilin? Hanapin niyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba din sa kanya. Sus! Amen. Verse 9. Pagkarinig ng bilin ng hari, sila'y nagpatuloy na sa paghahanap. Sila'y pinangunahan ng bituing nakita nila mula sa silangan. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita nilang tumigil ang bituin. Aba, sa marami ng bituin umaandar. Tumigil ang bituin sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Imagine nyo na lang po ha. Pagpasok sa bahay, saan sila pumasok? Nakita nila ang bata sa piling ni Mary na kanyang mother. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nila. Ano yung dala? Ginto, insenso, at mira. 12. Last verse. Nang sila ay pauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Tayo po'y tutungo, tayo po'y pipikit. Panginoon, salamat niyo kung samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Tulungan niyo po kami, Lord, maunawaan ang gusto niyo po ang sa amin. Buksan niyo po ang aming isip, ang aming paglalag, ang aming pag-unawa. At kaya po na ito po natin sa aming mga puso, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang magbigay sa amin ng dunong, karunungan na matanggap ito, Panginoon. At magamit namin, Panginoon, sa aming patuloy na pagmamahal at paglilikod sa iyo. Pinupulin namin po ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Palagpakan po natin si Jesus. Hindi po ako.
Jesus po. Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Napakabuti po ng Panginoon. Ngayon pong araw na ito, kami po sa Kabinti ay mag-Christmas party supposedly. At sabi namin sa mga bata ay mga bata, share lang ang word sa pastor sa kabandanan. Tapos after, ay aakit kami. Christmas party po sana namin. Wala naman kami mga ibang mga gifts kung ano. Pero if ever meron po kayong mga barya na hindi na ginagamit, pakibigay na lang po agad mamaya. Amin na lang please. Papaagawan po namin sa mga bata. Thank you po sa mga pwede rin po Gcash kung pwede sa inyo yung barya na Gcash. Pwede rin po. Kasi yun lang yung Christmas party namin. Nag-ready kami ng spaghetti, saka bibili na namin ng fried chicken dun sa house. Barya. Masaya na kami doon. Dahil yung mga bata ko sa Kabinti, sa Kuya ng Panginoon, natutunan rin na magpasalamat sa Lord sa lahat ng bagay. Marami man, maunti man o wala. Salamat po sa Panginoon sa ginagawa ng Lord po sa ating pong church po sa Kabinti. Nagsipaglaki. Hindi pala nagsipaglaki, nagsipagdandaan ako yung mga bata doon. Napakabuti po ng Panginoon. Linggo-linggo po tayo nagpapakain sa church sa Kabinti. Hindi po ako nasasawang ikwento dito kasi linggo-linggo po na pagpapakain sa church sa Kabinti ay biyaya na po ng Lord paano po natin nagagawa. Kasi wala naman po kami pondo para doon. Talagang linggo-linggo po, lalo na pag Sabado ay nagpa-pray kami, Lord. Kailangan po namin na linggo na bukas, kailangan kami ng pagpakain tinapibasa na bigyan po kami. Hindi naman po tayo pinanyan ng Panginoon. Wala pa pong Sunday na umakyat tayo doon na hindi tayo nagpakain ng mga bata doon sa Kabinti. Dapat makapakan kasi sa akin susunod doon. Pero pag sa kabuyan ko lang ngayon, sa kabuyan ko, ano po yun? Kaya ako po yung pinagpapatotoo ng sobra-sobra kasi ako po ay wala po akong trabaho na sumusweldo. Marami pong trabaho pero wala na sweldo. Pero sa kabuyan ko ng Lord ay talaga po hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. Linggo-linggo po tayo binibless ng Panginoon. Hindi sila nauulan sa kare-kare at sa pares na binibili namin dyan sa paligid at sa bayan. Anyway, ito po, point of view po na Maggie, ng mga bagay, ay kaya po sa nag-title tayo ng Wise Christmas kasi ang tawag talaga sa kanila yung mga wise na tao, wise men. Hindi po kings, hindi ko alam po kung saan galing sa mga dati po, sa mga kapatid natin po na dating Katoliko, yung po mga dating Katoliko, sagutin nyo na lang po yung tanong. Pero bakit po ba kings? Ang tawag ko. May hindi mo kayo kings. So, hindi rin na-explain. Magkano na lang natin yung bakit 3 kings ang tawag. Pero hindi po talaga kings. So, ang talaga nan ay wise men. Kung matatalin yung tao. Kung panahon po ngayon, kapag wise ka, automatic, nandun ka na sa leadership ng isang bansa o ng isang community. Yun ang ibig sabihin pag sinabi ko na wise. Ngayon, kapag po tayo ay natatawag na wise, ay meron silang opportunity na mag-advise sa mga kings. Kaya siguro gano'n. Kaya siguro ang assumption ay kung mga tao ito ay wise. Ngayon, yung mga assumption po na yan, basahin lang natin ang context kung ano talaga yung sinasabi ng Biblia. Kasi kung hindi po natin i-check kung ano yung accuracy natin sa Biblia, magkakaroon tayo ng problema doon po sa mga bagay na pinaniniwalaan natin. Okay? So yun yung una, hindi sila kings. Sila po ay wise men. Okay? Malinaw po na tayo doon? Hindi kings, ha? Sila po ay wise men. So obviously, hindi rin tama, hindi rin totoo yung pangalan nila. At ano ba yung pangalan nila nang tinuturo sa atin? Ano pangalan ng tatlo na yun daw? Sino po? Yung tatlo? Wala nang pangalan. Nice. Okay po kung wala. Pero kung naalala nyo pa, ang pangalan ng tatlo ay si Melchor, si
Baltasar, si Gaspar. Naalala niyo na? Di ba yun yung pangalan ng tatlo? Hindi po yun yung Gombursa. Iba yun. Baka kayo nalito. Ito po yung Gombursa. Sino daw yung Gombursa? Gaya na po naman. Dahil po ay mangaral na mabuti para alam natin. Ngayon, yung pong tatlong ngayon ay isa pang panibago na baka sakaling kayo nyo lang po ito na maririnig. Mali po. Hindi talaga sila tatlo. Hindi tatlo yun. Kaya hindi totoo si Melchor, si Gaspar, at si Baltasar. Yung bet ko lang yun. Wala namang pangalan na binigay sa Bible. At saka wala nang sinabi na tatlo sila. Nagpasa tayo ba kanina? Verse 1 hanggang verse 12. May napuntit ba doon na tatlo sila? Wala! Pero may binigit doon na tatlo yung regalo nila. So, assumption na lang na tatlo sila. Porque ba tatlo yung regalo? Tatlo lang sila. Sa Christmas party nga, madaming pupunta na walang dalang regalo. Sorry. Pero, nagkikisubay mo sa linggo? Hindi sila tatlo. At gusto ko po maintindihan yung maigi ito kasi kapag hindi natin mai-correct yung lahat po ng mga akala natin, ay magkakaroon po tayo. Kaya yung naka-picture kanina, yung naman na kanina. Di ba yan? Nativity or sa ibang tawag Belen. Di ba sa Belen, yung tinuro sa atin po ng mga nakakatanda, ang Belen ay nandun si Jose, obviously, nandun din si Maria. Dapat ganyan pagka nanganganak ang nanay katabi ang tatay, hindi yung buba. At wala nang nag-milyoon. Tapos siyempre, nandun si Jesus. Tapos, nandun din yung may donkey. Tapos, may mga sheep sa paligid, o kung ano pa mga ibang hayop. Wala naman akong makita dyan na shepherd. Siguro dahil gabi na kaya, or maga-maga. Kaya walang shepherd dyan. Tapos, nandun yung tatlong nakasakay sa camel. Yun yung picture agad natin na yung regalo o yung 3 kings na tinanawag nakasakay sa camel. Wala namang camel sa list. May invento talaga yung mga picture na yun. Hindi yan totoo. Yung nakikita mo ninyo, hindi yan totoo. Kasi hindi naman ganyan ang itsura ng bahay sa Jerusalem, sa Bethlehem. Naintindihan niyo po yung sinasabi ko? O kayo po yung lito na sa buhay. Daw naman yung pagpasundan niyo po ako ha, Wise Christmas. Mas maging matalino tayo ngayong Paskong ito. Ngayon, ano yung mga dapat natin i-correct dyan? Unang-una, hindi push ang mga wise men po ay hindi nagpunta sa manger, hindi nagpunta sa stable, sila po ay nagpunta sa bahay, sa house. Which is, bahay sa bahay. Di ba sa sabsaban? Kita ko po ang pagpunod na kilay ng isa sa inyo. Hindi ko na sasabihin ko anong suot na former wife. Pero, di ba sa sabsaban? Sinin niyo po, di ba sa sabsaban nagpunta? Mali! Sabi nyo nga, mali! Hindi sa sabsaban, saan nagpunta? Sa bahay. Kaya saan nanggaling yung sabsaban? Saan nanggaling yung term sa sabsaban? Si Jesus po, ipinanganak sa sabsaban. Tama yun. Pero yung 3 kings, na hindi naman talaga kings, o nakarating kami din, sorry po. Pero yung Magay, yung group of magos, yung Magay, hindi sila sa sabsaban nagpunta. Basahin niyo ang Biblia. Huwag tayong maniwala lang sa ikinakwento ng TV o kinakwento sa atin sa school. Lagi na lang may play for Christmas, di ba? Belen, sabay-sabay pupunta lahat ng mga makukulit na estudyante. Sila yung pinipili na 3 kings. Pinagdadamit ng tapos may dala sila ganyan. Ginawa din dito sa church yan dati. Nung bata po kami, ilang beses ko rin naranasan maging part ng 3 kings. Mali! Sabi niyo, mali! Hindi gano'n kasi po, hindi sila sa sabsaban nagpunta. Nagpunta sila sa bahay na kasi wala na sa sabsaban si Jesus.
Naintindihan ko siya sa akin. Invoice sa akin. Galing sila sa east, di ba? Galing sila sa ibang bansa. Wala pang aeroplano noon. Wala pa noon jeep. Wala pang kahit ano sasakyan na mabilis. Matagal yung biyahe nila. Kasi nga, ang sinusundan nila ay anong sinusundan nila? Between star. Ngayon yung sinusundan nila na star, minsan nandun, minsan wala. Pero sinusundan pa rin nila. Kasi mga astronomer to eh. Ganun sila kagaling, ganun sila kamatalito. Kaya nilang i-interpret yung lahat na nangyayari ng mga natural na mga occurrence. At lahat po ng mga bagay na yun ay ginamit nila para lang matagpuan si Jesus Christ. Ulitin ko po ha, not a stable, not a manger, a house. Si Jesus po ay nung dinatnan ng mga magi, hindi na siya newborn. Siya po ay child. Not a newborn infant. A child. Hindi natin yan. Hindi nagpunta yung mga maging doon, tapos ang inabutan ng hindi gano'n. Si Star kasi ang kit na hindi ganyan. Hindi katulad ni Star na ganyan. Ang inabutan nila, child na. Child. Tama ba yung sinasabi natin? Basahin mo rin yung Bible. Basahin niyo yung binasa natin kanina. Ulitin niyo na lang ito. Ulitin niyo sa bahay. Ang ginamit po na term dyan, Greek, di ba yan? Sinabi ng sulat yan, so Greek yan. Ang ginamit po na term dyan ay paidion. Hindi, ayan, paidion. Ang Greek word po ng child, paidion. Bata yun, paidion. Pag newborn, brepos. Brepos. So yan, hindi po brepos ang natagpuan nila. Paidion. Ano pong ibig sabihin ito? Lumipas na ang kapanganakan ng Jesus. Kasi, makinig maigi, nung pinanganak si Jesus, lumitaw yung star ng Pasko na itinampiyon na sa galaman. Lumitaw yung star. Pag nitaw ng star, saka kayo naglakbay yung mga magi, yung mga magay. Naintindihan po yung sinasabi ko? So, naglakbay sila from the east. Alam niyo po kung ilang taon inabot nila? Inabot sila ng 2 taon sa paglalakbay para lang makarating ng Jerusalem. Kung meron mga Pilipino dun sa grupo na yun ng mga Magi, hindi natin alam. Kung may mga Chinese man o may mga Hapon dun sa grupo na yun, hindi natin alam. Pero inabot sila ng 2 taon bago makarating sa Bethlehem at matagpuan ang batang si Jesus. Anong punto po na? Christmas is not a single frozen night. It is a season of waiting. Sige, picture ito mo. Pang story yan. Christmas is not a single frozen night. It is a season of waiting. Ang Pasko is knowing na mayroong king na hinihanap. And then you wait bago mo ma-experience yun. Kung nandun kayo ngayon sa season ng paghihintay, sa season ng waiting, Merry Christmas. Amen po ba? I don't know kung ano pong hinihintay nyo, pero I feel like every one of us are waiting for something, anything. Lahat tayo may hinihintay. Ngayon, kung ano po yung hinihintay ninyo, meron talagang itinuturo ang Pasko sa atin. Lalo na yung point of view ng mga Magi, na sa Pasko, kailangan mo talaga din mag-hintay. Amen po ba? Pero kahit naghihintay ka, sure ka naman na meron darating. Kasi hindi nangyari. May hari. Amen po ba? Amen po ba? Christmas is not a single frozen night. It is a season of... Bakit pa frozen night? Malamig ba? Kasi wise. Kasi
for sa mga sa season of waiting. Mahaba po yung biyahe nila. It's not a weekend trip. Ito, 2 years. At mahirap po yung biyahe na pinagdaan nila. Kasi ang dinaanan nila dyan yung mga disyerto, dumaan sila dyan sa mga borders. Siyempre, hindi naman yan lahat free lang na kahit saan ka maglakad, okay lang. May mga borders, may mga boundaries na tinawid din sila. Hindi natin alam kung ano yung mga na-experience nila sa mga borders. Alam naman, sa lahat po na nakapunta na sa ibang bansa, alam niyo po na hindi ka makabilis tumawid ng bansa. Di ba? Matagal. Sa immigration na lang, kung ano-ano mga tinatanong kung ano-ano pa man. Tsaka hindi ganun kadali. Ngayon, may mga tinawid po yung silang borders kasi from the east nga sila eh. Naintindihan niyo po kung gano'ng madami, gano'ng kahirap, kaya nilabot sila ng 2 taon. May mga political regions pa na pinagdaanan sila dyan na hindi not necessarily in agreement dun sa belief nila. Listen, tinan niyo po ito may imagine, kasama ko sa mga Magi. Ano ba? Tayo yun. Tayo yung Magi. Dahil tayo na tatawid tayo ng ibang bansa. Bawa nasa Philippines tayo. Well, mayroon sa Philippines kasi may mga dagat. So bawa, nasa ano na tayo? Thailand. Bawa, nasa Thailand na tayo. For us to get to Israel, so sa Thailand, ang susunod na dadaanan mo ay Cambodia ba o Myanmar? Either, kung alin na doon sa dalawa. Tapos pataas ka doon, makakit ka na ng mga, yung mga South Asia, mga Bangladesh, mga Sri Lanka, yan, ganyan, makakit na. Papunta ka na kung gano'n ka, pa-India, ay dinadaan ka din ng gano'n, ang daming dadaanan. Kung dito ka naman sa taas, Middle East na, punta ka na ng Saudi, punta ka na ng mga, yung lahat ng mga bansa sa Saudi, bago ka makakawin pa sa Israel. Kasi sa Israel, nandito pa, sa may dulo pa yan ng Middle East eh. Nandito pa paakit na ng Europe yan, kadikit na yan ng Egypt, kadikit na ng Libya, ng Lebanon, kadikit, yun pa, dulo pa yung Israel. So madami kang dinaanan ng mga political regions at hindi madali for any Magi, actually kahit hindi Magi, for any person, hindi madali na tumawid ng mga borders. At yun yung struggle nila para lang sundan yung star ng Pasko. Hindi yung sinasabi ko, ganun kahirap, hindi siya ganun kadali. Kasi kung madali lang, hindi lahat sana nagpunta doon. Naintindihan niyo po? Kung madali lang pala, nasundin. Kung madali lang pala, na-i-honor ng Panginoon, hindi lahat sana nagpunta doon. Hindi madali mag-input sa Panginoon. Amen po ba? Kung madali lang, hindi ang dami natin dito. Amen? Kung madali lang, hindi walang mga absent. Lagi tayo lahat. Magdililusong araw ka. Lagi tayo lahat. Nag-worship kumakata. Hindi tayo naguguto. Kung madali lang mag-input sa Panginoon, hindi tayo gumagastos ng pamasahe linggo-linggo, gigising ka pa, mag-aabala ka, ang hirap yung gumising na umaga ng linggo. Kasi puyat ka pag Sabado lagi. Di ba? Hindi ganun kadali. Pero, sulit. Kasi alam mo, nakapupuntahan mo, star ng Pasko. Amen po ba? However, yung star na yun is not new. Again, sabi ko po sa inyo, hindi bago yung star. Kaya nga nila nasundan. Kung 2 years na, hindi bago yun. 2 years bago ba? Kakakita na 2 years, hindi bago ba? Walang ganun. Sa buwan na, ay naluluma na eh. Yun eh, 2 years yung star na sinusundan nila. From the east, sunundan nila yun. The star was not new. Kaya po hindi bago yung star, kung masusundan po yung binasa natin, si Herodes, sabi niya dun sa mga advisors niya, alam niyo ba, kailan lumabas yung star na yan? At na-identify yung mga astronomers niya, mga matatalin yung tao na 2 years ago po, lumabas na po yung star na yan. Yun! 2 years ago, ibig sabihin, 2 years ago, merong pinanganak na? Merong pinanganak na hari. Nasundan niyo po ako, medyo komplikado lang ng konti, pero alam ko po kahit sundan ang naisip natin ito.
Boss, 2 years ago pa yung star na yan eh. Iba-iba lang pero yan yun eh. Hindi naman ako ganyan yung tsura kasi ano siya eh, bituin siya. Ngayon, 2 years ago may pinanganak na hari. Ako si Herodes, hari ako. Hari ako. At kapag hari ka, ang lagi lang ginagawa ng hari, alagaan yung kanyang throne o yung kanyang kingdom. At hindi siya pinapahig na basta-basta may kumuha ng kanyang pwesto o ng kanyang kaharian. Hindi po ito may si Herodes masama itong tao. Hindi basta masama, demonyo. Ganon ka din si Herodes. At dahil sobrang ganit niya, sobrang sama ni Herodes, sabi niya, sige, since 2 years, di ba nag-census naman kayo? May record naman tayo sa PSA. So since 2 years pala, na nandiyan na yung damuhong star na yan, na lumabas yung hari ang sinasabi niya yan. Lahat ng bata na 2 years old pababa na lalaki, patay niyo. Yun yung order ni Herodes. Sama yun. Nakakita na ba kayo ng ganyan na leader? Pinapatay yung mga bata. 2 years old pababa. Wala na, pasensya na. Kasama si star doon. 2 years old pa kayo, di ba? Si Lakendi na, ang dami si Lakendi. 2 years old pa ba? Patay. Bakit? Kasi gusto niya i-preserve yung pagiging king niya. Hindi ako papayag na may pinanganak na king. Tapos ano yun, papalit sa akin? Hello, excuse me. Si Herodes. Ako ang king. Wala nang ibang king na susunod sa ako lang. Pahalang pag namatay ako, dapat ang susunod sa akin, anak ko din kung sino ko man. The star was that new. They said, revelation had come long before arrival. God was not in order. Ang tagal nang nagsashine no victory ngayon. Hindi man lang napansin ni Herodes. Pero napansin ng mga matcha at tinravel nila para hanapin yung star nila, para hanapin yung king na pinanganak. I feel like kapag Pasko, lagi tayong na i-stress, hindi lang sa dami ng gastos. Pero may kasamang stress pag Pasko yung pagmamadali na matapos na dapat matapos. Di ba? Yung mga nagtatrabaho, di ba alam niya? Pag nagtatrabaho ka, parang pag December, kailangan mo matapos ang mga kailangan mo matapos. Kasi magki-Christmas break yan. Tama ba? So sabi niyo nga po may mga nagtatrabaho, tama ko yung sinasabi ko. Pag December, gusto natin medyo areglado na lahat. Kasi hanggang December 19 na ako papasok, nakalit na ako ng 22. Hanggang January ang balik ko. May mga gano'n eh. Tapos bukod doon, kaya tayo in a hurry. Kasi ang dami rin natin ganap. Sino may pinakamaraming Christmas party dito? Ngayon, sobrang dami natin Christmas party. Buti nga po, dito sa church, isa na lang Christmas party natin. Ng adults na. Dati nung may Christmas party, tatay may Christmas party na, nanay may Christmas party, ang yun, lahat may Christmas party na. Kasi lahat, may mag-isip na ng klase ng kategorya yan, may Christmas party. Pero pares din naman na tao yun. Iba yung kategory. Marami tayong pinagmamadali kung ano pa man. At baka hinahabol natin, meron ba kayo susunod na yan? Yes. Christmas party? May susunod na ba kayo? Kasi kung wala mo kayong susunod, alam mo sa malamang, pagkatapos itong gawain natin, magmamadali tayo pumunta sa kung saan makukayuhan para bumili ng susunod natin. Tama po ba? Hindi ko po alam kung saan. Pero maganda yung dito sa may Seymour. Maganda po ng mga yung mga bake guts binala. So yun, marami tayong mga pumunadali po. Pero listen, ang totoong Pasko po ay hindi nagmamadali. Amen. Ang totoong Pasko po hindi nagmamadali. Ang nagmamadali sa Pasko katulad ni Herodes. Sabi ni Herodes, bilisan ninyo. Baka tumanda pa yung batang yan. Pakayin nyo na. Ayun pala. Patayin nyo na. Paano nyo imagine nyo po
lalaki lang naman eh, yung mga babae, laging ligtas eh. Mga lalaki, sabi, patayin, hindi tulian ha, patayin. Patayin nyo lahat ng mga lalaki. Kung ako nun, si Yo po ay 2 years old pababa pa lang. Kung 2 years old pababa pa lang si Yo, anong gagawin ko? Papatayin si Yo eh. Pwede ko ba damitan si Yo ng pagbabae? At Yo, umati ka naman na girl. Hindi, buwan lalaki. Hindi mo kaya magbuhang babae si Yo. Yung facial features ni Yo, ang lalaki talaga. Pero kahit magbuhang babae, anong gagawin mo? Para mailigtas yung anak mo. Ganun ka lalayo. Kaya, nung pumasok na si Jesus sa school, wala siyang kabatch. Naisip niyo ba yan? Pinatay lahat eh! Wala akong kabatch. Ano ba? Meron siyempre, all girls. Si Jesus only boy. Sa school nila. Kasi pinatay lahat. Tama ba? Ganun kalalaki yung sitwasyon na yun. Point is, yung pong mga magi ay meron silang revelation na star. Yun yung sign na binigay ng Panginoon sa kanila. Pero kahit binigyan sila ng sign ng Panginoon, it required the magi to journey to that star. God gave a sign, but He required a journey. Merong journey na hindi ang Panginoon para po sa mga bagay. Tayo po, sanda po, hindi na natin nakakailangan ng science. Sobrang dami na natin science, lalo na pang-Pasko. Sa Pilipinas, hindi mo kailangan ng science. Sa ibang bansa, o kasi hindi naman nasa-celebrate ng Pasko ng ibang bansa. Sa Pilipinas, hindi mo kailangan ng science. September pa lang, makikita mo na si Jose Maria. Diba? September pa lang, may pula, green na yung makikita mo sa paligid. Kapag nag-church ka, ang design, red at green din, lahat ng puntahan mo, red, lahat ng puntahan mo, ngayon nga, isang beses, pabiyahe kami ni Kat, pauwi po sa bahay, sabi niya, iba na ngayon, no, yung mga bahay, hindi na naglalagay ng Christmas lights. Di ba dati, no, kahit di ka pumunta ng plaza, kahit di ka pumunta ng Kapitolyo, lahat ng bahay, di ba daanan mo, may Christmas lights. Tama ba? Yung sa mga medyo matatandaan ko, kasama ko doon. Lahat ng daanan natin, may Christmas lights, para ka namamasyal. Pagka lumabas ka ng gabi. Kaya pagka nangangaroling, hindi ka makakapagtago kasi bukas yung Christmas lights eh. Ganun noon pa lang ngayon nakikita mo. Pero kahit pa, hindi mo na makita yun, malinaw na may Pasko. Lalo na sa Pilipinas, hindi mo kailangan ng sign. However, it requires a journey. Mga kapatid, yung mga magi po had to interpret the revelation. They had to endure uncertainty. They had to risk misunderstanding. They had to face danger. And they had to stand before a paranoid king. However, kahit po madaming mga challenges yung mga magi, sinuong nila lahat ng mga challenges para lang sumunod sa pinagagawa ng Panginoon, which is to worship. Amen po ba? Amen po ba? Sabi ng Matthew chapter 2 verse 11, they fell down and worshiped Him. Sa Tagalog, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Faith is not instant clarity. It is consistent obedience. Faith is not instant clarity. It is consistent obedience. Although we crave for clarity, especially nowadays, lagi natin hinahanap yung kalinawan, lalo na sa mga nangyayari sa bansa natin. Gusto natin maging clean. Gusto natin maging malinaw, maging totoo nila. However, that is counterculture sa faith. Kasi ang pananampalataya, you don't have to see everything. Kahit na blurred, kahit na confusing, sometimes you just have to pray. That's faith. Amen po ba?
Kaya si Lord is a lamp to our feet. Sabi ng Psalms, diba? Lamp to our feet. Ang lamp po, hindi mo makikita yung bulan. Hindi yung flashlight. Ang flashlight, kita mo yung bulan. Pag lamp, makita mo lang, ususunod na hakbang mo. At yun ang faith. Kaya lamp to my feet. Kasi ang faith natin, ang sinusubok lang ng Lord, ay hakbang ka ba? Bibigyan mo sa ng Lord yung hakbang, kita mo naman eh. Ang tanong, hindi mo kita yung susunod mo na, hindi mo kita yung pupuntahan mo. Basta saan ka Lord, humakbang ka. Kita mo, bibigyan ko sa iyo yung hakbang mo. Ayan, binigay ng Lord. So yun po yung pananampalataya. Just like the Magi. Ganun yung ginawa nila. Sumunod sila dun sa star na yun. Though, if it's not clear for them, yun lang po yung napag-aralan nila. But they still obey. Amen? Amen po ba? The first recorded worshipers of Jesus outside Israel were Gentiles. Ulitin ko po yan. The first recorded worshipers of Jesus outside Israel were Gentiles. Hindi yan masarap pakinggan kung ikaw ay YouTube. Kung budyo ka at mababasa mo yung PowerPoint na yan, papanagal mo yung slide na yan. The first recorded worshipers of the King of Kings and the Lord of Lords were actually Gentiles. Kaya ayaw nilang basahin yung sinulat ni Mateo. Imagine nyo, kasama na nila yung hari. 2 years. Pero hindi nila pinansin. Ang pumansin pa dun sa hari, yung mga kinamumuhan nilang mga hentil. Tingnan po natin ang sarili natin. Kahit pa hentil tayo dahil hindi tayo sarili natin. Minsan nag-aasal budyo tayo. Kung yung natanong mo budyo. Nag-aasal budyo tayo kasi masyado tayo mabilis sumusga sa mga tao bago sila mag-celebrate ng Pasko. Kahit ngayon yung Xmas, pinatake na natin. Merry Xmas. Gusto ngayon yung Xmas. Dapat Christmas. Tama ba? Pwede mo yung sulat yung Christ, sulat ko kay X. Pero, ang original ko kasi ng X, galing sa Greek. Christos ang ibig sabihin mo eh. So, si Jesus din yun. Actually, mas appropriate pa yun, mas exacto pa. However, huwag na natin pag-debatihan yan. How do we celebrate Christmas? We always demand something from everyone. Dapat ganito. Pasko, tapos ganyan ka. Alam mo kung talaga kung paano talaga dapat celebrate ang Christmas? Yung ginawa ng mga Magi, nagpatira pa sila at sumamba. Amen? Magkahiwalay yun. I-identify natin. Magkahiwalay yung nagpatira pa at sumamba. Kasi hindi po ang pinagpapatira pa, sumasamba na. Amen. Minsan kailangan mo muna magpatira pa. At mahirap magpatira pa. Kasi ang root word ng ang root word ng nagpatira pa ay dapa. Ang root word ng nagpatira pa, dapa, dumapa, nagpatira pa. Akala natin kung nagpatira pa, lumuhod. Hindi. Ang ibig sabihin na nagpatira pa, dumapa. At walang gustong lumuhod na ayaw eh, dapa pa. Walang gustong magpatira pa. Naintindihan ko sinasabi ko? Well, not just the action itself, pero walang gusto magpakumbaga. Kasi madumi yung floor. Kahit tiles. Magaspang yung floor. Kahit tiles. Iparang tayo tiles there. Yung mga Magi sa bahay ng mga Hudyo, doon sila nagpatira. Matatalinong tao, mga leaders ng bansa, nagpatira at sumamba. Amen po ba? How do you want to celebrate your Christmas? Paano ba i-celebrate ang Christmas? Kaya mo yung mga Magi. Kasi wise ka. Wise Christmas. Amen po ba? Amen po ba? The Magi point of view is not just historical.
point of view po, ibig sabihin ng POV. The Magi point of view is not just historical. It is personal. Amen. Amen. So ngayon po, mamaya may Christmas party tayo. Siyempre, may na-expect natin sa Christmas party. Happy birthday, Jesus. Kakain. Bago kumain, ano pala mo na? Puporma tayo na Great Gatsby. Dance. Formal tayo ngayon. Tapos kakain tayo, kare-kare. Great Gatsby. Tapos tatapos sa Okay lang po. Ano mga expectation natin mamaya sa Christmas party? Maglalaro, games tayo. Sa games natin, sigurado, balik natin yung mga quote natin. Kasi matatala tayo pag hindi yung quote natin sa mga dress natin na isa natin. Tapos magpapagaw. Sa pagaw, yung mga kanya-kanya, mga plano na yung para sa doon. Yun yung mga plano natin sa Christmas party. Napakalayo sa Magi point of view. Hindi ko po sinasabi na masama yung mga ginagawa natin. Hindi po ganito po. Kasi nag-enjoy din po ako sa Christmas party. Ako po sobrang enjoy din po ako party. Kahit na nanonood na lang, sobrang enjoy po yun. Hindi po yung sinasabi ko. Ang point ko lang, i-celebrate natin yung Pasko dun sa original na context ko na. Amen po ba? Kaya natin inaaral yung shepherds, kaya natin inaaral yung Magi. Kasi yun yung original na context ko ng Pasko. Yung original na context ng Pasko, dapat ganun din tayo mag-celebrate ng Pasko. Amen po ba? Amen po ba? Dapat marunong tayo magpatira pa. Amen? Dapat marunong tayo sumama sa Panginoon. Hindi ko po kayo mapaiyakin. Hindi po ako mag-drop na ngayong umaga nito. Gusto ko lang po maging straightforward sa inyo lahat, sa amin lahat. I-celebrate natin ang Pasko. Sa kung paano po sinelebrate ng matataling tao. Amen po ba? Ulitin ko po yun na, i-celebrate natin ang Pasko kung paano ito sinelebrate ng matatalinong tao. Number 1, worship is costly. May bayad ang pagsamba. Ano yung bayad sa pagsamba? Oras. 2 taon yan. 2 taon silang wala sa pamilya. 2 taon sila nagpabiyahe. At hindi ka pwede magbiyahe kung wala kang pera. Alam niyo na mga nagka-travel. Wala kang pera, hindi ka pwede mag-travel. Di ba? Kahit manalo ka pa ng ticket pa Vietnam, kung wala kang pera, hindi ka makapunta ng Vietnam. Tama ba? Tama ba? Kami po ni Kat, kasama yung mga namin, karaming mga kaibigan namin kay pupunta kami ng Cebu, sa March, pupunta po kami ng Cebu. Wala pa kami pera, pero nag-iipon kami kasi hindi kami pwede pumunta ng Cebu na wala kami pera. Kasi magastos. Ang mahal ng house of lechon. Tsaka yung plano, pagpamasahe. Mahirap po kasi mag-biyahe sa Cebu. Kailangan mong mag-grab kapag hindi ka sanay sa mga ruta. Anyway, magastos yung biyahe ng mga Magi. Amen po ba? Yung oras na dalawang taon ay malayo yun. Parastik mo sa nakakita ng biyahe na 2 taon. Meron ako alam na biyahe, mga 3 araw. Ganyan. Pero yung biyahe, 2 taon, malayo naman yun. Pangalawa, pangatlo, safety. Hindi safe yung biyahe yun. Pangapat, comfort. Wala ka sa bahay mo. 2 taon kang, isipin mo, 2 taon kang kung totoo yung camel na picture, bakit 2 taon ka sa camel na sakay? Pagbaba mo sa kakano, makahirap nun. Pang-5, reputation. Isipin mo mga matataligan yung tao, tapos sasabihin nila sa mga workers, may pupuntahan po kaming hari na bata. Ha? Hari na bata? Matalino yun Malamang sa malamang, maraming pinagtawanan yung mga Magi sinasabi, hindi kan din siguro tumatin, atong mga sinawi ko lang. Pupunta doon sa hari na baby, tapos pinag-isaw sa momento pang tatawin. Worship is
costly. Kapag tayo po ay sumasamba, ay may bayad po ito. Si David mismo, sabi niya, 1 Samuel chapter 24 verse 24, I will not give to my God which costs me nothing. Sabi niya, hindi ako magbibigay sa Panginoon ng bagay na wala dating sa akin. Naranasan niyo na mag-offering ng galing sa paagaw? Naranasan niyo mag-offering ng galing sa papasko? Naranasan niyo mag-offering ng galing sa premyo sa laro? Okay, di ba? Pero walang kwenta. Kasi walang dating. Yung mga pinagkatauhan, isa dumating na lang sa'yo. Eh, sumunod din natin pinagkatawa kasi pinagkatawa. Pero nagigisip ko yung siya dito, kapag nag-offer tayo, kapag nag-worship tayo sa Panginoon, dapat may kirot. Medyo mabigat ang offering ko, Lord. Ang dami kong gastos ngayon, Pastor, pero mag-offering ako kasi worship is costly. Amen po ba? Hindi ako, si David na to ha, hindi ako mag-offer sa Lord ng anumang bagay na walang bigat sa akin. Amen po ba? Sige po, huwag na rin mag-amen po. Worship is never convenient. Basahin po yung buong Biblia, Genesis to Revelations. Walang worship na convenient. Kung ang harap mo sa pagsamba, dapat may tiles sa aircon. Salamat sa Panginoon, nandito ka sa church na ito. Pero ang totoong worship, hindi convenient. Hindi ko sinasabing lumabas ka sa dumihan, sa puti ka, doon ka sumamba. Ang pinpoint ko dito, hindi aesthetics. Ang pinpoint ko dito, hindi convenient ang worship. Sometimes you have to worship kahit di mo na-feel na sumamba sa Panginoon. Amen. Like for today, ngayon kung umaga ito, nararamdaman yung sumamba, yung maintindihan yung sinasabi ni Rio. Who else is worthy? Hindi ko maintindihan, English. Ang bilis-bilis pa nung bridge. Minsan gano'n eh, costly na lang pagsamba sa Panginoon. However, we still worship. Amen po ba? It's never convenient, it is never rushed, and it is never cheap. Hindi. Basta-basta lang kapagsamba sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Kung kayo po'y sumasamba sa Lord ng basta-basta lang, tanong mo yung sarili mo, ako ba ay wise o bobo? Kaya na lang po sumunod. Pangalawa, encounter changes direction. Encounter changes direction. Pinabago na encounter sa king ang direction. Yung last verse ko, nang sila'y papauwi na, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip, na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Amen? Real worship always leads to a realignment, new values, new priorities, new obedience. Kung sasabihin mo na sumamba ka sa Panginoon, tapos wala namang nababago sa buhay mo, niloloko mo lang si Lord, niloloko mo lang ang sarili. Amen po ba? Amen po ba? Kahit po hindi nyo hingin na yan, yung buwan totoo. Kung ikaw ay sumasamba sa Panginoon at walang nangyari, magbabago sa buhay mo, ay sayang lang effort mo. Amen. Bitawan mo na yung mga nakatagong kasalanan. Bitawan mo yung mga pinag-aagawa mo hindi mo naman dapat ginagawa. Saka gawin mo na yung mga dapat mong ginagawa na hindi mo pa rin ginagawa ng gano'n kahit polo-polo na sinasabi ng Lord na gawin mo. Kasi ang tunay ng worship, it changes your direction. Amen po ba? Hindi ka nagpapatawad natin, nagpapatawad ka na ngayon. Hindi ko kung sino nagtalit sa'yo na astig kapag matigas ang puso. Hindi astig yun. Kung matigas ang puso mo, lalamuin ka sa impyerno. Gusto mo yun? Hindi ka na makaka-worship doon. Siguro ka na lang habang inuulog. Encounter changes direction. Amen. Sabihin mo nga ba direction? Tapusin natin. Okay. Magpapagalitan tayo sa overtime. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na ngayong Pasko maraming mga tao na pabalik ka ng ginagawang celebration. Ibis na igaya sa celebration ng mga shepherds o igaya sa celebration ng mga madyan. Mga kapatid, tingin po kaya sa akin.
Let's be wise this Christmas. Amen? Ang kalalag po ng maging matalino tayo ngayong Pasko. Amen po ba? At ang matalino, kapag nagsa-celebrate ng Pasko, ang inuuna kung sino yung bida pag Pasko. Amen? Mabilis lang sabihin, oh, inuuna ko sunod. Ang ginagawa ko para sa puno. Okay. Mag-offer tayo sa Lord. Gold, frankincense, myrrh. Magpatira pa tayo sa Panginoon. Kasi ano ba, dadapa tayo ngayong araw ito. Dumadapa ba tayo dito sa church? Ang church mo ba natin ay pumapayag ng may madapa dito? Pwede naman na. Ano po, ang hindi ko nasusunod ko, hindi ko makakalaman. Kamusta? Paano tayo mag-celebrate ng Pasko? Ang celebration ng Pasko ng mga Magi, selfless. Walang para sa kanila. Lahat para sa amin. Amen po ba? Mga kapatid, huwag po kayo ma-stress kung wala kayong pang-exchange dito. Huwag kayo ma-stress kung wala kayong nagagawa sa mga kapamilya nyo. Huwag kayo ma-stress kung hindi makaambag kung saan ambagan sa kung anong ambagan sa mga Christmas party o sa mga group. Huwag kayo ma-stress sa kahit ng mga bagay na dinadala ng Pasko na stress. Mga din po na may hindi. I-celebrate natin yung Pasko ng tama. I-celebrate natin yung Pasko ng madali. At ang madali po i-celebrate ng Pasko, hindi pala yung kay Kristo. Palapit. Jesus is not avoided because He is hard to find. He is avoided because He demands priority. Most of the people today avoid Jesus kahit kasama ko. Hindi dahil sa mahirap siya makita. Pero kasi kapag pinili mo si Jesus, magbabago talaga yung priority mo. Ayaw ng iba. Ayaw ng iba na magbabago yung priority mo. Kasi nakaset na sila. Last slide. If they travel years to worship Him once, what excuse do we have for neglecting Him when He is always near? Pwede natin ang tahin yung ayador. Hindi na parang magpapalong si Diego Sinja. Yung ayador po na kanta ay parang Christmas song yun. Meron ka ng July. Bago po natin kantahin yung ayador ay gusto ko kaya galing siya tawag isa. Ngayong mga ito, habang nagre-ready po kayo na sa informal po technique niyo pag-worship sa Lord, nakatayo man, nakaluhod, nakadaba, nakaupo, nakatiwaring, para na po sa unang trip. Ang punto lang dito is dapat palapit tayo kay Jesus, hindi pala yun. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Mga kapatid, nakasan niyo po yung amen. Amen. Hindi po glamorous ang Pasko. Nakatulad ng tinuturo ng mundo. Sobrang glamorous, diba? Mag-ilaw, extravagant, maraming mga design kung ano, napaka-glamorous at mga ganda. Pero hindi po yun ang original na Pasko. Hindi po sila sa'yo mali. Kasi expression pa rin naman ng tao. However, balik tayo sa ugat. Balik tayo sa roots namin kapag Pasko. Ngayon po umagang ito, tayo po natin itutulog. At habang tayo po ay nakatungo, hihingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Sa lahat ng mga panahon na mali yung celebration natin. O mali yung unawa natin kung ano mali na. Habang tayo po ay nakatungo, tayo po ay pipigil. At tayo po ay makikipag-usap sa Panginoon ngayon.